So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest comeback sa balat ng lupa, mga kahombre ko. The biggest second chance. Huwag lang sanang masanay or nasasanay at nakakasanayan niya na nga ba ang magpahawa? The biggest OG sa balat ng social media. As in OG, original gatasan ng mga influencers. Marlu, aka Sanderford, palakpakan sa ilong ang putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Tayo po ay nakagawa na ng dalawang content kay Marlu sa pangalawang yugto ng karera ni Makagagawa Sapmen. At lumabas po ngayon, muli ang ating kaibigan na si Marlu kay Corina Sanchez. Pero bago yon, mga kahombre ko, mapapansin po natin na sobrang nakakahinayang at sayang na sayang po talaga ang naging karera ng tao na ito. Kasi kung mapapansin nyo, napakatagal niya na pong nalaos. Matagal na siyang nawala. But his name remains on top. Lagi. Sa totoo lang, hindi po nakakapagbigay ng katarungan ang numbers na nakikita natin na followers niya sa IG, sa Facebook at sa YouTube. But lalong-lalo na sa TikTok. Marlu should have the biggest numbers in followers sa balat ng social media. Because he is very well known, mga kahombre ko. Nagte-trending yan. Pero ano ba ang nangyari? Parati po siyang nagkakamali. Parang sa buong buhay nyo, wala kang ginawang kasalanan na. Hindi lang to una, pangalawa, napakaraming beses niya na pong nagkakamali. Sa tuwing siya ay aangat, lumalaki ang kanyang ulo. Pero napansin ko lately, sa tuwing siya ay aangat at gagawa siya ng something para sa karera niya, this time around, napipigilan na siya ng kanyang partner. Understandable kasi may asawa na at may anak na si Marlu. So, dapat talaga different type of path na ang kanyang dadaanan. Pero hindi po yan naging hadlang kay Marlu sa pagbalik niya sa eksena. Totoo naman yun. Mapapansin natin, mga kahombre ko, na nitong mga nakaraan, nakalipas na linggo, panay na ulit ang pagpapasikat ni Marlu. Ako sa akin, syempre dahil friend ko si Marlu, nakikita ko siya sa IG, pina-follow ko siya. Nakikita ko na from the beginning na okay, may plano na si Marlu ulit mag-comeback. Very good. Ayun kasi ang malupit kay Marlu. He is actually a content machine. At totoo yung sinabi niya sa akin back in the day. Kuya, huwag kang mag-alala, sa ulo ko na ang mekanismo at takbo ng social media. I actually believe you now, Marlu. From zero, kaya niyang ilagay sa diskusyon o hot waters ang kanyang sarili by doing his own thing. Anong pakialam mo? Tulad ng pagpapaawa, yung kanyang ngipin, naalala nyo, di ba? Yun yung nakapagpa-viral din sa kanya nitong mga nakaraan. Ay, yung ninong na hinahabol niya, although clear naman sa lahat na parang palabas niya lang to, pero marami pa rin kumagat. Kung di kayo nakakaintindi sa akin, putang ina nyo, magsilayas kayo. And hindi lang yun, mga kahombre ko, nitong mga nakaraan din, para bang nagpapaawa siya at kino-call out niya si Doc Yapi at syempre si Corina Sanchez. And guess what? Tinugon siya ng mga to, mga kahombre ko. See, ganun pong kalakas si Marlu sa totoo lang sa social media. Hindi ko alam kung anong klase itong kamalasan o curse na nasa likod niya every single time. Aangat siya, papabagsakin siya ng sitwasyon. and I'll explain why. Bakit ganon? Hindi ko rin alam. Simple as that. Pero anyway, mga kahombre ko, napanood naman natin itong video na to ng comeback ni Marlu. Kung saan sinasabi ni Madam Corina Sanchez na babalik na
ang Marlu. Tapos na ang era ni Sanderford. Marlu 2.0 na daw ito. And bibigyan nila ng second chance si Marlu. And nakikita din naman natin dito, mga kahombre ko, na totoong binigyan ng chance ni Madam Corina Sanchez kasi pinalabas niya ulit sa TV. And actually, itong upload niya na to, good din para sa kanya. Makikita natin na isa ito sa pinakamalalakas na upload ni Corina Sanchez. What's the meaning of this? Ibig sabihin, may chemistry pa rin silang dalawa. That's science, bitch! So ngayon, ang kanilang pakay ibalik o mas paayusin ang itsura ni Marlu. Tulad na naging proyekto nila nung nakaraan together with Doc Yapi. Ngayon, sinabi ni Doc Yaps, gagawin ang ilong, aayusin ang muka. Siyempre, most probably, papapayatin siya kasi tumaba siya, nagkaroon na siya ng dad bod di ba mga kahombre ko? So, papapayatin siya. So, sabi nga din ni Doc Yapi, aayusin din daw ang mukha ni Marlu kasi ang dami ng butas-butas ulit. Ngipin, aayusin na ulit. Oo nga, pinapapangit na nila yung mukha. Sige, papangitin nyo na. Panalo na, in short, di ba mga kahombre ko? Okay na ulit, dapat. I am expecting this to be as trending as before. Kasi sa totoo lang, ang nangyayari ngayon sa social media or sa news, napaka-toxic na paulit-ulit na mga news. Nawala na po ang entertainment. Walang grabe, puro na lang killings, puro na lang hearing, puro na lang ganto, puro na lang ganyan. Nakakababa po ng moral, Nawawala na mga kahombre ko yung konting ligaya. Alam niyo yun, puro na lang stress ang nangyayari sa mundo ng Pilipinas. Walang kwenta buhay ko, di ba? And luckily, lumabas ulit si Marlu na makakapagbigay ulit sa atin ng konting ligaya, mga kahombre ko, di ba? Totoo naman yun. At least, may aabangan tayo at inaabangan tayo kung ano ba ulit ang magiging itsura at changes ni Marlu, mga kahombre ko. Kasi balak ni Doc Yapi na paputiin si Marlu kahit papano. So, sa totoo lang, galing ako dyan sa Icon Clinic and I saw that they have the machinery para gawin talagang sobrang gwapo ni Marlu. Sa tingin ko, it's gonna work. Sa tingin ko, it's gonna happen, mga kahombre. Tangina, feeling na gwapo ka, gago, hindi, men. Ano ba sa tingin ko itong nangyayari na ito? Is this good or bad for Marlu? Very good. This is good kay Marlu dahil kahit papaano, mga kahombre ko, magkakaroon siya ng pera. Tandaan nyo, syempre, may anak siya, may pamilya siya, and as he says, tinalikuran na siya ng napakaraming mga sikat na tao kasi siya ay lagapak. Yan ang totoo dyan, di ba? Pero kasi, mga kahombre ko, may negative part din yan. Parang sa buong buhay nyo, wala kayong ginawang kasalanan Alam natin na hanggat hindi nagre-repent ang isang tao, this person will never change. Repent! And wala akong nakitang ganon kay Marlu, hindi tulad ni Kiefer na literal po na nagbago at binago ng Diyos. Eto kasi si Marlu, wala pa siyang nagiging ganon. Puro gano'n na lang ba talaga ang buhay mo na? So mataas pa rin ang chance ni Marlu na once na nakuha niya ulit yung spotlight and nasa taas na ulit siya ng chain, maaring lamunin ulit siya ng sitwasyon. Ikaw At nakakalungkot po yon na makita. Siyempre, mga kahombre ko, para sa akin bilang ako si MG, siyempre gusto kong mangyari sa kanya yun para mas marami akong content. Kaso lang, Marlu is a friend too. Hindi lang naman siya, alam niyo yun, na content ko lang. Marlu is my friend too. Ayaw ko naman sa totoo lang na makita si Marlu na bumagsak ulit dahil sa kaeng-engan niya ulit. Sino bang linoko mo dyan, MG? Nakita rin natin na lately, tinalikuran na rin si Marlu ng kanyang mga pamilya. Tama? So literal na natitira na lang sa kanya ang asawa niya at ang anak niya. Ano ba ang dapat matutunan mo dito, Marlu? Una sa lahat, once na nasa top ka na ulit, tigilan mo na yung pagiging tanga mo at pagiging ob-ob mo. Yan ang totoo! Yan talaga yung totoo, Marlu. Kasi una sa lahat, once na sumikat ka na ulit, tatawagin ka na ulit ng kung sino-sinong mga influencer. Ito, lagi ko to sinasabi sa'yo. At kaliwat kanan kang gagatasan at pipigain. Hindi tulad ditong ginagawa ko Ito kasi commentary to, content ko to Mga ipokrito! Pero yung mga influencer kasi na yan, gagamitin ka. Literal, kasama ka nila sa video. Huwag mong hahayaan yun. Magkakasabot yan Yang MG na yan. Ang gawin mo, from the beginning
till the end, monetize your own. Pagkaperahan mo ang sarili mo. Alam nyo kasi mga kahombre ko, dyan si Marlo hindi magaling. Magaling siyang magpasikat pero hindi niya kayang perahan ang sarili niya. Ba't ka nanonood? Gago pala eh. May mga ganun talagang tao. Tangina nyo lahat kayo, bintang kayo ng bintang sa akin. Like sikat sila pero hindi nila kayang perahan o pagkaperahan ang kanilang sarili. They just can't monetize themselves. Iyan ang downfall ni Marlo. I am here, Marlo, para tulungan ka. Ang totoong pera nasa YT, wala sa Facebook or TikTok. I always told you, even before, dapat huwag kang bumitaw sa YT. Kung sino lang ang mga hindi bumibitaw sa YT, yun lang talaga yung malupit at natitira. Tandaan mo. Obviously, depending pa rin sa content mo. Pero ang pinakamahalaga dyan, hindi ka nabitaw. I would suggest, Marlo, na once na sumabog ka ulit, ipursu mo yung karir mo sa YT. Huwag lang puro FB at TikTok kasi walang mangyayari dito. And pangalawa, trust and believe yourself. Do not ever trust anyone else, kundi sarili mo lang. Kasi I really hope na natuto ka na talaga. Kung tunay na natuto na si Marlo, mga kahombre ko, alam niya na halos lahat ng influencer na nilapitan niya noon tinarantado at pinlastik lang siya. Pagkakakitaan ninyo, pare-pareho kayong lahat. Kung totoong natuto ka, Marlo. Ngayon, kung di ka natuto, yun lang din ang kakalagpakan mo. Exactly tulad dati. Yun, gagawin kang parausan ng mga influencer. Tapos quits, ulol! I really hope na hindi ko makita yan sa'yo, Marlo, kasi pag nangyari yon, sure, wala na. Pasalamat ka na lang kay Corina, kasi kahit papano, binibigyan ka pa rin ng chance. At lalong-lalo na ni Doc Yapi. Kasi definitely, Marlo, hindi birong halaga yung magagastos sa'yo, ha? Kasi surgery na naman yan. Alam naman natin, mga kahombre ko, na napakamahal po ng pa-surgery. Lalo na't hindi naman talaga yan needed. That's our secondary needs. Kumbaga, layaw lang yan. So, kaya siya napakamahal. Kasi talagang arte mo lang yan sa katawan. So, kung ganon, I really hope na irespeto mo rin yung mga tao na yan. Na tumutulong talaga big time sa'yo. Tangina mo, baka palamunin ka lang ha? Hindi ah. Gusto ko yung ako papalamunin nyo. Kung paulit-ulit nating i-judge si Marlo sa nakaraan, paano pa siya makakabangon? Forgiveness is not just for one who made mistakes, but also for us to free ourselves from hate and give space for understanding. Ang talino nito ah. Tangina, sana makita ko yung mga ganyan nagsasalita sa akin ngayon. Buong mundo ang tumutok noon dahil kahit sa ang bansa, basta may Pinoy, kilala si Marlo. Totoo yan. Naawa ko sa kanya. Sa totoo lang, salamat naman at hindi nawala si tita or ma'am Corina niya. Good luck sa'yo, Marlo. Wala pa kayong kamuhang-muhang sa mundong to. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Pag nakaranas ng hirap sa kamararamdaman ng mga nasayang na swerte. Grabe, ang bigat nito. Ba't kailangan nyo husgan ng ganyan mga tao kayo? Bakas pa naman sa itsura niya si Sander Ford. Tumaba lang siya at umitim ulit. In fairness, pwede din siyang DJ at announcer sa radio dahil sa deep and clear voice niya. Sana sa second chance mo maging humble ka na para hindi ka na i-bash. Tama? Mamatay na kayong lahat-lahat. Easy lang, ha? Lahat kayo, demonyo! Yes, every individual deserves another chance. Marlo should thank Madam Corina for her effort and support. Good heart. Nabawi po, mga kahombre ko, ni Marlo ang hatred na nanaani niya this past few years. Kasi talagang kahit papano, minamahal na ulit siya ng mga tao. Sino mas gwapo sa ating dalawa? Wow! Yun lang naman, mga kahombre ko. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano kaya magiging itsura ni Marlo soon, no? Magiging ayos kaya ulit ang itsura ni Marlo? O ano ba? Masama pakiramdam ko mga tol, di ako nagsashabu, ulitin ko. Oo, nagchuchongki tayo, pero di tayo nagsashabu ha. Kaya pa ba talaga ni Doc Yapi na i-revive ang kagwapuhan ni Marlo? Or hanggang dito na lang ang kagwapuhan ni Marlo? No. Magbabago nga ba talaga si Marlo? Or after a year o 2 years, babalikan nyo tong video na to? At i-comment nyo na Boss MG, hindi talaga nagbago. Ganun ulit, naging kupal ulit. Hindi ka naman nagbago eh. di ba? Ano sa tingin nyo? Comment down below. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.